Magandang hapon ho uli. Ito si Maluti Kia ng Maltik. Pag-usapan naman natin yung napipintuhong reklamo ng Presidential Communication Office tungkol sa tatlong social media influencers, no? Kagabi ho nakatanggap ako, no? May tatlong binanggit. Ito po ay si Eloy Bugris ng Queen of Revelations. Ako nakapakasayang influencer yan. Pag pinanood nyo, ako ho napukaw niyan dahil sa napakagaling na pananalita na medyong may halo ng komedya, no? Tapos nandun po si Rigondola Ping at saka si Craig Underpal, no? So reklamo ito ng PCO sa DOJ dahil daw po sa pagpapakalat ng fake news kaugnay ng kalusugan ng ating Pangulo si Marcos Jr. at magmula po sa DOJ i-refer na po ito sa NBI para sa paggawa ng investigasyon dito sa nasasabing mga issue, no? Ang sabi po kay Eloy Bugris, nag-conduct daw ng broadcast falsely claiming the president is critically ill and solicited financial contributions from viewers through posted GCash and BPI account details, no? During one of the broadcasts, the administrator displayed a purported medical document that was fabricated. Yun ang claim ng PCO sa DOJ. Yun naman pong account na Rigondola Ping posted manipulated images depicting the president in a state of physical distress, no? Images that do not depict a real, even were designed to mislead the public, no? At yung pong pangatlo, yung account na Craig Underpal posted a fabricated news graphic falsely claiming unofficial confirmation of a serious presidential health conditions. Alam po nyo itong mga usapin tungkol sa health ng Pangulo, no? Napaka-importante kasi yung magbigay ng medical bulletin. Noong pa man, simula nung call for hair follicle test, hindi naman po tayo napapagbigyan. Siguro ho to settle once and for all itong mga issues tungkol sa kalusugan ng Pangulo, dapat siguro ho, una, malaman kung sino yung presidential doctor ng ating presidente. Pangalawa, sinabi rin niya nung araw na siya ay nag-jumping jack at nag-dare sa mga gustong sumama sa kanya sa gym. Meron daw siyang gout at meron siyang high blood, so may maintenance siya sa dalawa. Kung may maintenance ka, di dapat ipakita po yung health bulletin. Napakahalaga po yan kasi kailangan ng ating namumuno ay nasa best health condition kasi napaka-taxing po ng trabaho ng pagiging Pangulo ng kahit anong bansa, no? Kaya ho, very particular pag dumating kayo sa Estados Unidos, no? Kunyari ho, panandalian lamang na pagbibigay ng otoridad sa Vice Presidente dahil magkakaroon ng operasyon yung Presidente, talagang sinasabi, no? Hindi natin itinatago, no? So, ganyan rin ho siguro dapat ang ating panuntunan sa Pilipinas na dapat nalalaman ng taong bayan ano ba talaga ang totoong sitwasyon ng kalusugan ng Pangulo. Kasi po pag hindi natin yan ipapaalam, edi kahit sino na lang pwede mag-claim, no? Nakita ko ho yung claim ni Bugris at mukhang galing sa isang medical record, no? Ang binabasa niya. Whether totoo yan o hindi, siguro no, nasa sa kanya yan para sabihin, pero yung kukulitin natin sino ang source mo, mahirap naman po yun dahil syempre kailangan rin hong proteksyonan ang mga sources, no? Dahil yun nga ho kasi ayaw niyong i-report ng tunay, ayaw maglabas ng medical bulletin, kaya ganyan na nangyayari, no? So napaka-importante po yun kasi ang ating topic, hindi naman po ang diretsuhang medical record or sitwasyon ng ating Pangulo, no? Pero yan ay napaka-importante dahil nga ho, lumalabas dyan sa record ng ating Pangulo, nasa saligang batas po yan na nagsasabi na kailangang mapasabi, kailangang malaman ng taong bayan at may right ang taong bayan ukol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa estado ng ating Pangulo, no? Mahirap po kung hindi natin yan isasalang-alang dahil yung pong pagiging pinuno, yung pong pagiging ikaw ang gagawa ng desisyon,
yung pong nasa tama bang frame ng pag-iisip, yung pong alam natin na yung accountability, no? Sino ang gumagawa ng desisyon ay napaka-importante po. Hindi naman po pwede ang executive secretary ang maging acting president. Wala po yan sa saligang batas natin, no? Klarado po na sa saligang batas, ang constitutional successor ay ang vice presidente, no? Pwede lamang pong acting ang vice presidente under Article 7 ng 1987 Constitution. Ano po ang sinasabi sa Section 8? In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation, no? The vice president shall become the president to serve the unexpired term. In case of death, klarado ang Constitution. So, 4 ang grounds para mag-trigger in yung succession clause. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both the President and the Vice President, the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. The Congress by law shall provide who shall serve as President in case of death, permanent disability, or resignation of the acting president, no? He shall serve until the president or the vice president shall be elected and qualified and be subject to the same restrictions of powers and disqualifications as the acting president, no? So kung may vacancy po sa office of the vice president, ganun rin po nasa section 9 na paano ba ang proseso ng sino ang uupo bilang vice president, no? Yung vice president na naging president ay magno-nominate ng vice president mula sa members of the Senate and the House of Representatives. Na kailangan po magkakaroon po yun ng confirmation by a majority vote of all the members of the House of Congress voting separately. Klarado po yun, no? So makikita natin dyan isa-isa na sinasabi doon sa Article 7 kung ano yung proseso ng ating succession, no? Importante rin po yon na dapat alam ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa kalusugan ng Pangulo at ng Vice Pangulo, no? Kaya po dito sa issue ng medical bulletin, napakahalaga po yan para sa ating demokrasya, para walang mga tubili na hindi nakikita, biglang nakita, nag-jumping jack. So, kailangan mong i-manage yung mga ganyan. Kasi po, pag pinagdududahan ang kalusugan ng presidente, marami hong mga iba't ibang haka-haka na mangyayari, napakahirap po no? Ang tangi lamang pong pwedeng mag-succeed sa presidente ay ang vice presidente. Wala po yung dati ang ginagawa pag ang presidente, kung magkasundo ang presidente at vice presidente, pag umalis ang presidente, may caretaker committee. Usually po yan headed by the vice president. Pero kung may mangyari po sa presidente, hindi po ang executive secretary ang papalit. Ang papalit po dyan ay ang ating vice presidente. So dito sa issues ng mga influencers na sinasabi daw ay nagpakalat ng fake news, titingnan po natin kung paano ito mag-e-evolve, pero in the end, ang napakahalaga, kailangan po ng medical bulletin ng Pangulo o ng Vice Pangulo from time to time para alam natin ang kalusugan ng ating mga nahalal, no? Yan ay utang nila sa mga nagbigay sa kanya ng mandato para iparating na ito ang aking katayuan sa aking kalusugan, at napakahalaga po yan sa lahat ng panahon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na meron po tayong energy emergency, no? Hindi naman po tinatawag nila na crisis, energy lamang po ang may emergency, kaya siguro dapat nating ilagay ang ating bahay sa tama at kailangan maglabas ng periodic na medical bulletin para natin maintindihan talaga yung bandoverticulosis lumala o nagamot na. Yan po ay kailangan nating makita dahil parte po yan ng utos ng saligang batas tungkol sa health ng ating mga pinuno. So ito po si Maluti Kia, like, follow, and share. At sa susunod po, magkita-kita ulit tayo.